Happy holiday mga ka-safety. Okay, sa ating lahat. Okay, Labor Day pero tayo nandito pa rin, trabaho pa rin. Okay, alam naman natin, no? Walang holiday kay safety. Safety, trabaho pa rin. Lang ayusin ko muna o yung set up natin dito sa office. Medyo set up muna ng office. Kape. After kape na may pure milk. Magandang umaga, mga ka-safety. Okay, Labor Day. Siyempre, sabi nga natin, kapag Labor Day para sa mga manggagawa. Manggagawa, aray ko. Okay, bilang isang manggagawa. No, natin, sabi nga natin, no, ay, nalalangaw na ako. Yan yung sinasabi natin halos, no choice. Hindi naman. Okay, just enjoy. No, sabi ko nga, sa trabaho natin bilang isang safety officers, okay, we need to enjoy our life. Sabi nga natin sa trabaho kailangan sometimes mag-enjoy tayo kung walang enjoyment, kasi sabi nga natin medyo magiging ano sa atin to, magiging pabigat, magiging stressful moment. Isa tayo sa mga 18 to 90% no, ng mga manggagawa. Teka lang, buksan natin kahit maingay. Okay? 80 to 90% ng mga manggagawa na medyo hindi po masaya bilang isang manggagawa. Kasi nga, no, kung may pera tayo, may salapi tayo, may ano tayo, di ba, magne-negosyo na tayo. Kaso nga, no, wala tayong salapi, wala tayong pera, kaya trabaho lang. Trabaho lang ng trabaho, no? Yan, yung ano natin. So, saan pa? Okay, na sabi nga natin, pagtatrabaho natin, nagdaga natin ng sobrang, ng doble sipag. Okay, bilang isang manggagawa. Okay, tapos ipon-ipon din. Baka mamaya, di ba? Baka mamaya, ang nangyayari, di ba? Napapabayaan din natin ang ating sarili. Okay, dahil sa pagtatrabaho, huwag natin kakalimutan po yan, no? Huwag natin papabayaan ang ating sarili. Medyo dapat alam din natin kung kailan tayo mag-time out. Okay, hindi masama po magpahinga. Tandaan nyo sa trabaho natin, hindi masama po magpahinga. Okay, kung yung tamang pahinga po na makakapagbigay sa atin ng refreshing, okay, sa ating isip, sa ating utak, okay, gawin natin. Hindi po pwedeng bira tayo ng bira, hindi pwedeng na lang, di ba? Bahala na, ganyan po yung inano natin, hindi po pwedeng ganun. Okay, sa buhay natin, hindi pwedeng bahala na system. Lagi, okay, sa trabaho natin, alam naman natin, being natin, manggagawa, yung doble sipag natin, yung doble effort natin, yan lang ang hindi masusuklian sa atin po. Kaya, gagawin natin po na dapat isipin din natin ang ating sarili. Wala namang mag-iisip. Tandaan nyo walang mag-iisip na ibang tao para sa iyong kaligtasan, kundi ikaw mismo. Walang magmamahal sa atin po, sa ating sarili, kundi tayo mismo. Diba? Kaya nga po yun yung sinasabi ko, no, na mahalin natin ang ating sarili. Sa pagmamahal na yon ay ingatan po natin ang ating sarili. Okay? Sa pamamagitan ng tamang pahinga, okay? Eat your food, no, as your vitamins, diba? Hindi pwedeng maisipan lang, mga sir, mga maisipan lang na no, yung ito gusto ko kainin, alam naman natin napakaraming masasarap na pagkain sa paligid natin na medyo unhealthy. Okay, pero saan pa kayo naman yan? Ang lang natin is wag tayong wag nating abusuhin po ang ating sarili. Nagkakaintindihan? Okay, please. Okay, nakikiusap po ako sa inyo. Diba? Okay, na ganun po ang sana po ang laging mindset natin. Hindi naman po masama. Uulitin ko, hindi po masama. Okay, ang ating pong natin, ang ating po natin, ang sabi nga natin, hindi po masama minsan
no, na kumain, okay, or magbigay ng enjoyment sa sarili natin, pero limit, okay, limit natin. Baka mamaya kinabukasan, di ba, ganyan yung ano, inom dito, inom doon, kinabukasan ano nangyayari, wala nang pahinga, no? Pagdating sa trabaho, wala na, down na tayo. Hindi pwedeng ganun. Okay, yan po sinasabi ko. It's a simple advice, ha? Hindi ko pinakikialaman o ayaw natin pong pakialaman ang ibang mga kasamahan natin. Kung ba, hindi, maikli lang ang buhay, dapat pasarapan na po yung buhay natin. Wala namang problema eh. Kung gusto nyo gano'n ang buhay, diba, yun ang gawin natin. Pero kung gusto natin po masenso, umano natin, umangat ang konti ang ating buhay, gawan natin ang doble sipan. Okay? Yan. Good morning po sa lahat po. Okay? Ask ko lang, ano po ang madalas ginagawa nyo sa work? Ayan. Okay? Depende po, ganito. Meron po kasing, depende po sa positions natin as a safety. Meron safety officer, meron safety supervisors, meron document controllers, okay, sa HSE, may NBI, may security, okay, may quality, depende. Ngayon, sometimes if you are a safety officer in our workplace, okay, every morning, di ba? Every morning, toolbox meeting, okay, PTW or checking of PTW, evaluation of PTW natin o permit to work, di ba? Inspections, okay. Tapos, bago pumasok yung workers natin, as a safety officer, we need to do an inductions, iba pa yung quality inductions, iba po pa yung mga other inductions ng admin induction o operation inductions for all workers, okay? Depende po yan sa situations po. Pero sa amin, okay, dito, we have an HSE inductions, okay? Ano yung HSE induction? Uulitin ko. Health, safety, security, and environment induction for all workers, staff, okay, o supervisors, and even the admin, o ano natin, basta new po sila, kailangan po ini-induct natin. Bakit napaka-importante inductions for HSE? Para malaman nila kung ano yung mga rules, regulations, and yung mga policy inside of our workplace in ano natin, under the HSE. Okay? Or the safety and health po natin. Okay? Halimbawa, tambay po ba? May SO pwede na maging safety. Depende po yan. Ang requirements po being safety officer is you need to undergo an SO2 o SO2 training or SO1. Depende po sa industriya na papasukan nyo. Yan po. Yes po, Sir Christian. Sagot mo, sir, maayos, maraming salamat, mahusay. Yan po, okay? Sabi nga natin, no, being safety officer is not only toolbox meeting, inductions, marami pa, even the documentations. Okay, we need to understand that we have a lot of documentations, no, na kailangan po natin. And syempre, as a proactive approach, okay, how you communicate to other people doon sa mga unsafe act, unsafe conditions, corrective actions natin po sa workplace natin. Okay, napaka-importante po kasi, no, na tinalaga tayo, okay, bilang isang safety officer inside of our standard, no, na mag-act as advisory capacity pertaining do sa safety and health inside of our workplace, no, act as advisory. Ibig sabihin, no, an act as advisory, nag-a-advise tayo kung tama po ba, maayos po ba, yan yung mga sample natin na kailangan. It's ano po ba yung mga i-call out natin, sino po ba yung mga call out natin sa workplace natin, paano ba natin ito co-coordinate, paano ba natin ito sasabihin na, sir, ito yung mga bawal, ito yung mga na-notice natin, it's like that. Alam naman natin, no, na maraming mga safety officers sa atin na nahihirapan because they think, no, or they think or reality in our life na ang tingin ng iba, lalo-lalo na the operation is ang safety officer ay sakit sa ulo. Kumbaga, walang alam, pwede magpa-stop work, manita, etc. Magpulis-pulisan sa site. Hindi po dapat ganoon. Okay? As a safety kasi, okay, in the operation, that's why, yan yung isa sa mga solusyon na sinasabi namin. Okay? O sinasabi natin sa ating mga kasama. We need to educate our colleagues. We need to educate our team tungkol sa totoong trabaho ng ating pong ano. Okay? Natin po, natin po sa workplace natin. Okay? Yan po. Natandaan nyo, ha? Please. Okay? For compliance daw, kuno paano masasagot yun? Sino po ang for compliance daw po, sir? Ang safety officers? Okay?
Yan po, yun po yung masakit na ano po na nagiging realidad. Okay? Natin po sa workplace natin. Na ang lumalabas, si safety officers kasi, kaya hinahire, okay, para for compliance lang sa workplace natin. Napakasakit po nun, okay, para sa atin. Bilang isang, sabi nga natin, bilang isang safety officer, parang nilagay ka lang dyan sa kalsada para masabing merong traffic enforcer, etc. Pero hindi ginagawa yung trabaho. Yun yung masakit po. Okay, sasabihin ng iba, okay lang, sumasahod naman po tayo. Okay, hindi po ganun. Napakasarap po kasi ang improvement po, lalo-lalo na ako nagsasalita ako, okay, natin po sa workplace natin na, alam po, na dapat, sabi natin, maintindihan natin na ang safety officer ay hindi for compliance. Bagkus, tayo ay nagbibigay ng guide as part of our learn o natutunan natin sa occupational safety and health standard. Okay? Any questions? Ayan, sabi, can you give a scenario, sir, if nag-inspect ang safety, then may nakita na unsafe act and unsafe condition? Okay? Sige po, bigyan natin po ng scenario, Sir Will, okay? Sample natin, madali naman, nagtatrabaho yung isang tao working at height, okay? Nagtatrabaho, sabihin natin 7 feet, okay? O 8 feet above from the ground, okay? So, isa yan, i-call mo yung attention ng tao. Yung tao mo na, kasi IDNH siya, imminent danger to life and health na po siya. So, tawagin mo, huwag mo sabi, hoy, tawagin mo, kuya, boss, okay, sir, baba ka muna sandali, okay? Tingnan natin po, meron po kasi ako napansin na violations, okay, sa iyong katawan. Explain mo, pakilala mo, sir, ako si Jeffrey, ganito, okay, may na-notice ako sa iyo, sabi nga nun, sir, wala po tayong tamang barricading, wala tayong tamang working platform, wala tayong tamang ganito, wala tayong tamang ganyan, yan, explain mo. So, sir, may violation committed po tayo na commit. Ngayon, nasan po ba si supervisor? Pwede nyo po bang kontakin para makausap natin? Bakit? Kasi yung tao na yun, inutusan lang. Okay? And then, sabi natin? We have a two kind of stop work na sinasabi ko. In myself, no? Ano yan? Pinatitigil mo yung tao, temporary, to correct natin. Pinatitigil mo yung tao para hindi na siya bumalik, you write a documents. Yun po yung sinasabi natin. Meron tayong tinatawag na verbal, okay? Meron tayong tinatawag na, po natin, written documents. Okay? Yun po ang isa ko sa mga kasagutan na dapat po natin, will book. Okay? Natin. And then, sabi nga natin, paano mo i-address sa operation? Tatawagin mo yung supervisors. Okay? Si leadman, si foreman, si engineer para dyan. Tapos gawan natin ng mga senaryo. I-discuss mo sa OSH committee, ba't nangyayari ito? Ano yung corrective action natin for reoccurrences, etc. Okay? Yan po yan. No, natin po sa workplace natin. Okay? Nagkakaintindihan po. Yun po, simpleng na. Yes, nasagapan po rin po kayo. Okay? Yes po. Okay, yan po ang inaano natin. So, dito naman tayo, Okay, maligayang araw at manggagawa sa inyong lahat, sir. Yes, sir. Okay, lahat po tayo bilang isang manggagawa. Salute po and safety first po. Okay, sabi nga natin, behavioral issue po ang isang problema natin. So, marami po talaga sa paligid natin na mga negative vibes. Okay, yung sinasabi natin masakit sa ulo, ganito. Kailangan i-correct natin. Yes, sir. Mamaya pa, alas 8. Okay, mamaya alas 8, tol. Okay? Pwede po ba mag-ask, kapag po ba may overtime, pwede po ba si first aider ang mag-overtime? If hindi, makakapag-overtime si safety or required mag-overtime si safety every time na may overtime. Okay, ganito po. Okay? Linawin natin. Sa overtime, ang kailangan po, hindi lang naman po si safety officers. Okay? Pwede po kahit sino, basta siya po ang tinalagang supervisor ng inyong top management. Okay? Kung si foreman, si leadman, si engineer, wala pong problema. Ang kailangan lang, part po siya ng, alam niya yung emergency procedure. Bakit po ba nagpapa-overtime? Kailangan yung ACPAS advisory capacity niya doon sa mga unsafe act, unsafe conditions, makorek natin. Yun lang po yun. Napaka-importante, na kinokorek nila yun. Okay? Kasi sabi nga natin, the accident happened in our workplace, na maaaring, maging problema natin. Yes, my friend! Let's go here. Okay? Let's go. Here. Okay? This is my friend. Okay? I just want to introduce to you my friend.
Okay? Just say hi to our, just introduce yourself. Okay? Yes, sir. What is your name and what country? I am from Sri Lanka, so I came for the telecommunication sector, but Yeah. right now I am working under my boss. No. He's our Safety subcontractor, guys. Okay, he's a first aider and also is last as safety officers. But he acting as a safety officers, okay, of their subcontractor, and they doing drainage, okay, right now. Yeah. So from other areas, they doing fencing. Right now, he is on the black app. Okay, he's a great man, okay, for me, and a good communications regarding for the safety and health. Shout out to our shout out ka safety. Yes. Just tell to your shout out. You just greet our ka safety. Yes, actually, that according to my knowledge and observations, total projects, what is that? Power China total projects that all come safeties and 100% is very, very perfectly cover up of the leader of that boss. Thank you very much. Okay, what you need to us Yes, right now? actually, sir. Today we are from yesterday. Yeah. We have completed our task. Uh-huh. No more works in the block A. We are shifting to that block F. Okay. 36 for the grass cutting work. Yeah. So Permit. no need that all permits we are make from that Okay. block F. So I came to actually you have participated. You have given the good cooperations. Thank you. Supports. See you on the black app. Yes, Okay. So we are critical right now on the black app because on May 4 we have a testing. So testing and commissioning for that. So we need to be more specific to understand that the scope. So the target of May 4, like what you said, you do grass cutting, right, before the testing. So I'm looking forward to finish that. Okay, and then also done. It's already May 1, so we have 3 days before Monday. Yeah. So but on May 3, Yeah. you will go to us on May 3. Yes, maybe. You just tell to Kenji, you coordinate to Kenji about the May 3 event. May 3 even Okay. we have here. Yeah, we have. Okay, thank you, see you. you, sir. Okay, I'm just talk to our kasiti. Okay, thank you. Okay, so good morning. Yan po. Yeah. So, yeah. Ask ko lang, sir, safety officer during workplace. Ito Sir, ask ko lang, as a safety officer during workplace, warehouse, constructions, okay, area, okay, or raba na ang hard hat, hindi na proper wearing sa hard hat. Paano ba to i-correct? Okay, ganito. Okay? During workplace, sa warehouse, constructions, area, okay, ganito Sa construction, if it's constructions, okay, may mga pole accident pa rin manggagaling sa taas, tama? Okay? So, kung may mga netting or may engineering control, uulitin ko personal protective equipment is our last line of defense. Tama? Okay natin po. Pero, kung may mga policy naman po kayo na pwede nyong tanggalin o any of the PPE because that's the low risk. Okay, sample natin sa mga pabrika, sa mga manufacturer, di ba? They did not implement all of them are hard hat. Yun yung mga sample natin. You need to evaluate your area kung ito po ay magiging IDLH, yung pagtanggal ng hard hat, or magiging po natin, causes of accident. Okay? Pwede po yun. Magkano na po kayo. Kaya nga po, sabi ko, you need to discuss that in your OSH committee. Okay? Para po magkaroon tayo ng tamang polisiya at tamang evaluation doon sa work areas natin. Hindi naman po porket na natin is like what I said na kailangan maging maging more communication sa workplace natin para hindi tayo matatawag na pulis-pulisan. Okay? Pati employee in charge, warehouse, hindi na naka-proper wearing of hard hat. Paano ba? 'Di ba? You need to call the attention of your operation about that also. Okay? Yun yung sinasabi ko. Call mo yung attention ng operation, call mo yung attention ng supervisors, okay, about the last line of defense o yung concern mo, the personal protective equipment. Sino naging service mo, pare? Pinauwi ko naman na si Kuya kagabi. Wala, sir.
bumalik ako dito, ang ginawa ko, sir, tinawagan ko lahat ng nasa security. Okay, sige. Tapos pinacheck ko lahat. Pare, ganun yung ano yun natin, sistemahan natin. Hindi kayo nag-usap ni Alejandro na maayos. Sige, mamaya, pag-usapan natin yan. Pag ano, sabi ko sa'yo, follow up mo kasi yung pa rin susundin nila minsan eh. Okay, miscommunication ang tawag natin dyan. Kasi for you, akala mo, tas ang ano ni Ali, akala rin niya. Okay? Ang ano natin, kaya din sa admin kasi nag-ano sila na service. So, noong 7:30, sabi ko kay Kuya, umano ka na. Tataon na yun, sir. Nandito na rin ako noon. Nung kakaalis lang yun, sabi ng security. Di kasi nag-ano tayo. Sabi ko, sige na. Tapos nag-jog ako. Diba? Hinintay ko ng answer, nahanap ko yung magdadrive sa akin sa security ng ano nagdaman. Hindi ko naman nadala yung lisensya ko, kaya di rin ako Ay. Nakita mo yung report, sir, doon sa ano, YY? Ayan. Nasa ano lang, sir, improvised shelter na pinatutulog ni YY. Sa labas lang ng 68. Kubol lang, sir. Sa private lang. Sinabi ko kay Sir Sam, coordinate na lang daw. Ano sabi? Sa, ano, Okay, sige. At hindi tiga rito. mga, ano sir, mga taga-ibang lugar. Ayan. Tapos, may barracks daw naman sila. Kaya lang, sir, late na raw kasi sila, pakyawan. Tapos yung mga tao walang peme, walang induction, walang ID. Okay. Sige. Correct na ano natin yan. Itihatakal natin yan. Okay? So, good morning. Yes po. Sir Koseng, Nueva Ecija. Okay? Pari, ano nga? Ba't ba hindi pa natin binubuksan? Kaya mainit eh. Kanina, ano ko. Andiyan remote pare, para dun. Yan. Advice po, paano po? Yan po yan. Grabe naman si ma'am. Okay. Okay. Ay, akala ko yung dami. Hindi po. Okay. Ako ay nasa Nueva Ecija. Okay. Good morning. Ay, sa baka meron po. Meron pong ano natin. To apply sana doon sa as a civil engineer. Yun. Wala po. Wala pong ano natin. Nandito po kasi ako sa Nueva. Okay. So, ito. Shoutout muna. Okay, Mon. Okay. Shoutout, sir. Shout out ngayon. Shout out. Okay, mamaya. Di pa nga ako nag-ano ng balbas. Mamaya mag-aayos ako. Gabi lang talaga, hindi pa nga pantay yung ano ko eh. Nagpagupit ako, hindi pantay. Okay. Mahaba pa yung bangs ko. Joke lang. Okay? So, yun muna, mga ka-safety. Okay? Tuloy-tuloy lang po tayo. Okay? Maraming po salamat and good morning everyone. Salute.